Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Ginang Kabahog. Ako nga po pala si John Tampos mula sa Grade 10 Ibuna. Itatalakayin natin ang Kabanata 27 na pinamagatang ang Praile at ang mga Pilipino. Pero bago natin umpisahan, kilalanin muna natin ang mga tauhan. Narito ang mga tauhan sa Kabanata 27. Una, si Padre Fernandez, ang nagpatawag kay Isagani upang kausapin ang binata. Pangalawa, si Isagani. Hinahangaan siya ni Padre Fernandez dahil sa kanyang mga paninindigan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga talasalitaan. Una, ang desperado, pang-uri. Lubang nangangailangan ng tulong o pagbabago dahil sa isang mapanganib o mahirap na sitwasyon. Halimbawa, si Simeon ay desperado nang makita niyang hindi na siya maiiligtas ni Basilio. Pangalawa, epekto, pangalan. Ang resulta o bunga ng isang okasyon o pangyayari. Halimbawa, ang epekto ng pagkamatay ni Basilio ay malaki sa mga mag-aaral. Pangatlo, inutil, pang-uri. Walang silbi o hindi kapaki-pakinabang. Halimbawa, napagtanto ni Simeon na ang kaniyang pag-ibig kay Paulita ay naging inutil. Pang-apat, pagtataksil, pangalan. Ang paglabag sa tiwala o pangako. Halimbawa, naramdaman ni Simeon ang pagtataksil ni Paulita sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig kay Juanito Palaez. At panghuli, paghihimagsik, pangalan. Ang paglaban sa isang otoridad o sistema. Halimbawa, ang paghihimagsik ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng kanilang pagnanais para sa kalayaan. At ngayon ay dadako naman tayo sa tagpuan ng kabanatang ito. Una ay ang San Diego, ang bayan na pinaglalaban ng mga mag-aaral at kung saan naganap ang karamihan ng mga pangyayari sa nobela. Pangalawa ay ang bahay ni Simeon, ang tahanan ni Simeon kung saan nagaganap ang kanyang pag-iisip at pagpaplano para sa kanyang paghihiganti. Pangatlo ay ang bahay ni Isagani, ang tahanan ni Isagani kung saan siya binisita ni Simeon at kung saan naganap ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang pangaplano. Pang-apat ay ang pamantasan, ang paaralan kung saan nag-aaral ang mga mag-aaral, saan naganap ang kanilang pagpupulong at pagpaplano para sa pag-aalsa. At ang panghuli ay ang pansiteria, ang kainan kung saan nagpupulong ang mga mag-aaral at nagtatalumpati tungkol sa kanilang mga hinaing. At ngayon ay alam na natin kung sino-sino ang mga tauhan at kung ano ang mga talasalitaan at kung saan ang mga tagpuan ng Kabanata 27. Naman tayo sa buod ng kabanatang ito. At ngayon, babasahin ko naman ang buod ng Kabanata 27 ng El Filibusterismo. Nasa tanggapan ng katedratikong si Padre Fernandez ang kanyang mag-aaral na si Isagani. Tusig ng pari si Isagani sa pagtatalumpati nito sa harap ng mga mag-aaral at kung kasama ba ito sa hapunan. Tinatapat siya ng binata na hinangaan naman ng pari dahil karaniwan daw sa mga ganoon ay tumatanggi. Sumagot si Isagani na kung ano raw ang mga mag-aaral ay sa dahil iyon sa mga pari. Napagalitan ng papuri ang dalawa sa kabila ng paglitan ng argumento. Gayunman, na isa-isa ni Isagani ang ng mga pari sa pagiging guro. Sinabi naman ng pari na malabis na ang sinasabi ni Isagani. Nagpatuloy si Isagani at sinabing ang kalayaan at karunungan ay kasama sa pagkatao ng mga nilalang. Nagwika din si Isagani tungkol sa gawain ng mga pari na panaya at panlalamang sa mga Pilipino upang maging maginhawa lamang. Hindi nakapagsalita ang pari at ngayon lamang siya naranasang magipit sa pagkikipagtalo sa isang estudyanteng Filipino. Tapos ko nang basahin ang buod ng Kabanata 27 at ngayon ay alamin naman natin kung ano nga ba ang mga aral na matututunan natin sa kabanatang iyon. So narito ang aral na makukuha natin sa kabanatang iyon.
Wala sa edad o katayuan sa buhay ang pagiging tama o nasa katuwiran. Hindi na ibibigay ng edad ang mga karanasan at paniniwalaan ang siyang ugat ng pagiging matuwid. Ang ibig sabihin ng aral na ito ay hindi nakasalalay sa edad o kalagayan mo sa buhay ang pagiging tama o matuwid. Ang tunay na pagiging tama o matuwid ay nakabiyong karanasan o ang paniniwala ng isang tao. At ngayon ay dadako naman tayo sa kaisipan ng kabanatang ito. Narito ang kaisipan. May mga paring marunong umanawa, hindi lahat ay may masamang ugali at di mabuting pagkilala sa mga Pilipino. Ang ibig sabihin nito ay hindi lahat ng pari ay katulad ng paring nasa nobela, ay may malasakit din sa mga Pilipino. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 27. Narito ang mga mahalagang pangyayari. Una ay ang pag-alis ni Simeon. Matapos ang pagkamatay ni Basilio, nagpasya si Simeon na umalis sa San Diego. Nag-iwan siya ng liham kay Isagani, nagpapahayag ng kanyang paghihinayang at galit sa mga pangyayari, at nagbabala siya ng mga mag-aaral na mag-ingat. Pangalawa ay ang pag-alis ni Paulita. Nagpasya rin si Paulita na umalis sa San Diego at sumama ng tiyahin. Ang kanyang pag-alis ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng pag-asa at ang kanyang pagiging biktima ng mga pangyayari. At ang huli ay ang pag-aalsa ng mga estudyante. Nagplano ang mga mag-aaral ng isang pag-aalsa laban sa mga praile. Ang inspirasyon ni Simeon, ang kanilang plano ay nagpapakita ng kanilang pagnanais para sa kalayaan at pagbabago. At ngayon ay tapos na nating italakay ang Kabanata 27. Ngayon ay dadako naman tayo sa Kabanata 28 na itatalakay ni Chereska Baclayon. Magandang araw, Ginang Pabahog. Magandang araw, mga kaklase. Ako nga pala ang inyong tagapag-ulat, Chereska P. Baclayon ng TAN, Ebuna. Sa nakaraang talakayan ay tinalakay natin ang Kabanata 27 ng El Filibusterismo. Ngayon ay tatalakayin na naman natin ang kasunod nitong kabanata, ang Kabanata 28, kung saan ang pamagat ay mga katatakutan. Bago natin simulan ang ating pagtatalakay, ay umuna muna tayo sa mga komplikadong mga salita na matatagpuan natin sa talasalitaan. Narito ang mga talasalitaan. Una, ligalig, pagkabalisa o pag-aalala. Pangalawa, solsol, pag-udyok, pag-anyaya o paghihikayat. Pang-tatlo, limasin, ubusin o simutin. Pang-apat, matumal, mabagal, mahina, hindi mabilis. At ang huli, pang-lima, nakikipanayam, nakikipagpulong o nakikipag-usap. Ngayon ay kilalanin naman natin ang mga tauhan na kasali sa kabanatang ito. Quiroga, negosyanteng enchik, may mga armas na galing kay Simon. Kapitan Tiago, ang nagampon kay Basilio, may sakit at naghihina na. Benzaib, manunulat at tagapagbalita. Padre Irene, isang praile, dumadalaw kay Kapitan Tiago upang balitaan. Placido Penitente, mag-aaral na kinukutya ng mga gurong praile. Narito naman ang mga tagpuan ng kabanata. Tagpuan sa simbahan, sa basar ni Quiroga, sa tahanan ni Don Custodio, at kay Benzaib.
Ngayon ay natapos mo na ang video na aking ipinakita sa iyo. Upang mas maunawaan mo pa ang kabanatang ito, ay babasahan kita ng buod. Buod ng Kabanata 28, Mga Katatakutan. Nagwika ang mamahayag na si Ben-Zaib na wasto ang kanyang sinasabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ng mga paskil, kabilang ang mga pari, general at mga inchik. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda ni Quiroga ang mga pari. Nais namang konsultahin ng takot ding si Quiroga si Simon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit, nagpaabot lang ng mensahe si Simon na huwag galawin ang mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio, ngunit ayaw din ito ng bisita dahil sa takot, kaya kay Ben-Zaib siya nagtungo. Nakita niya ang dalawang revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat, kaya umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at di kinaya ang kwento. Nawala na ito ng buhay. Kumaripas naman ng takbo ang pari. May napabalita namang may nagpaagaw ng salapi sa isang binyagan na pinagkaguluhan ng mga tao roon. Inakalang mga pelebustero ang gumawa nito. Hinabol ng mga sibil ang mga ito. May nahuli ring dalawang lalaking nagbabaon ng mga armas na hinabol din ng mga sibil, habang isang veterano naman ang napatay. Narito naman ang mga mahalagang pangyayari. Isyong panlipunan sa Kabanata 28. Isyong panlipunan, mas pinipili pang huwag pag-aralin ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil nagkakaroon at namumulat sila sa realidad ng buhay na nagre-resulta sa pagre-rebelde. Ngayon naman ay ang aral na ating makukuha sa kabanatang ito. Mga aral. Kahit ang mga nilalang na ipinakikitang mas matapang sila sa kapwa ay mayroon ding kinatatakutan. Lahat ng katapangan ay may hangganan at lahat ng katapangan ay may katapat. At doon nagtatapos ang ating talakayan ngayon ng Kabanata 28, Mga Katatakutan. Sana kayo ay may mabitbit na natutunan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!